follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito. Magandang marker ito. Maliit lang pero ito'y isang legit treasure markers for Yamashita Treasures. Bago natin tatalakayin ang kahulugan ito, ako'y mag-shout out muna at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga uploads. Alright, shout out tayo kay Team to Refill, Kawan Heart TV. Shout out kay Danny Flores, dating Nali Mansalay, kay Shimi Morillo, Cirilo Jaom, Raul Rangia, Glenn Mario, kay Edwin Bihik, Arcadio Angkon, Saldi, Rico Mausisa, Jomar Francia, kay Raging Diaries. Shout out din kay John Michael Samurai, kay user WP7, Ruilio Cortez, kay Monira Nunas, kay Madan Canonigo, kay Intensity, and lastly shout out kay Val Habana, user Yuki6, Romualdo Acevedo, LZB Misor, Robert Cabonilas, at kay Edelborga Kayanong at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright mga katiyats, ito yung legit marker ng Yamashita Treasures na nandito. Parang inaapakan ni Katiyats. Ngayon, bakit ko nasabi na legit ito? Okay, dahil narito lahat ang sign na ginagamit ng Yamashita Treasures. Katulad na lamang nito. Okay, mayroon siyang guhit dito at parang ito'y isang arrow, parang nagaganyan. Kahit ganyan lang yan ay isa ng arrow. Kahit wala siyang arrowhead. Okay, basta't linya and then merong parang ganito, nagaganyan. Yan ay arrow na direksyon. So dito pa lamang meron tayong dalawang direksyon na patutunguhan. Atin muna tingnan ang iba pang signs. Ito'y di natin alam, baka sinadya talaga ito na ginawa na parang ulo ng pagong na maliit lang, pero meron siyang mata, dalawa. Ayan o, at nakaganyan siya o. Ulo talaga siya. At kahit tingnan natin nakatalikod yan, ito, nakausili pa rin yung ulo niya, narito. At hindi lang yan, meron siyang marka sa likod. Kaya ito'y legit. Dalawang butas yata ito. Tapos mayroong linya na ganyan. So ayan, meron na kagad tayong ideya mga katiyats, di ba? Kung nakita nyo yung arrow sa kung saan mang bato yun, kung dito ba yun na bato o ibang bato yun, itong arrow dito, ito. Hindi kasi natin tiyak kung saan yan. Dapat naka-sketch ito, naka-drawing kung dalawang bato ba ito. Okay, kasi itong dito ay hindi natin makuha ang direksyon nito kapag walang arrow, kasi dalawa lang siya na bilog nakakonekta. Ibig sabihin yan ay mga digging spot. Pero saan ba tayo niyan pupunta? Dalawang direksyon yan, ito at dito. At yung mata, anong ulo ng pagong, yun ang magtuturo. So kung magkahiwalay man ito na bato, yung short arrow at saka itong parang pagong na malaking bato, so kung magkahiwalay sila, ibig sabihin ay pwedeng dalawang item. Pero kung itong ulo ng pagong ito, kung nakatingin yan doon and then narito ang yung short arrow na nagaganyan lang, hindi may bilog, yan kasi ay treasure under sign yan. Ngayon, kung dito nakatingin, nakapuntirya ang ulo nitong pagong sa bato na naroon yung inyong arrow na maliit lang, maiksi, and then may dot sa uluhan, yan ay treasure under. Kaya ang paghukay niyan ay sa baba ng sign, sa baba mismo ng bato dito. Bigyan nyo lang ng adjustment. Okay, lakihan nyo lang ang hukay nyo. Diametro siguro 2 meters. 2 metros na diametro para
siguradong matamaan. Test dig kayo ng 3 meters deep. Okay, so yan, sa harapan ng sign na yun. Okay, ngayon, unahin muna natin itong bato na ito. Tingnan natin ang likod niya. Humpback. Yung parang camel, di ba? At kapag humpback, pwedeng sa likod lang niya ang item. Kaya ang gawin nyo, mga katiyats, ay same as usual. Kapag aakyat kayo ng bundok, magdala kayo ng maliit na maso. Yung 3 kilos na maso, pwede na siguro yun. O 2 kilo. Pangpukpok sa ganitong mga klaseng bato na nakaumbok, na mataba, matambok. Kasi karamihan ng mga sucker deposit, mga quick deposit, ay nasa loob lamang ng mga bato na kakaiba ang hugis. Kagaya nito, merong ulo. Saan ka ba makakita ng ganyan, no? Merong ulo, merong mata. Okay, so kahit ito, pwedeng takip lang yan. Pwedeng may butas yan and then pinasak yung semento dyan na hugis ulo ng pagong. Okay, ngayon ang paglikod sa pagong, kapag pantay ang mata nito, ang item ay nasa harapan niya. Kapag pantay ang kanyang mata. Ngayon, kung hindi siya pantay ang mata, sabihin natin, parang mata itong nasa dito, malaking yung bilog. Kung ito yung malaking bilog, kung mata man yan, ay pwedeng dito na side sa kanan. Okay, distansya lang yan ng 3 or 5 meters. Pero kung pantay ang mata, sa harapan lang yan. Okay, pero medyo malawak ang kanyang coverage kasi 2 mata. Naka-angle ang mga mata. At ang angle ng mata yan ay nasa 45 degrees to 60. Okay, ang peripheral ng pantay na mata ng pagong or kahit ng face marker. Kaya ito na portion, itong 45 degrees in front, sa layo na 3 and 5 meters, 3 to 5. Yan ang i-search ang harapan niya. Tingnan niyo itong likod niya, mga katiyatso, talagang mataba ito. Nakaumbok. At kitang-kita, pero parang may lamat na, oh. Parang nabibiyak na siya. Kaya pwedeng may laman talaga ito sa loob. Ang bato na yan, na hugis pagong. Ngayon balikan natin yung napaka-legit na marker na napakaliit lang. Kung ito na marker ang tinitingnan ng pagong, well, jackpot na kayo, mga katiyats. Dahil yan ay treasure under. So kung yan ang tinitingnan ng pagong, buenas. Swerte dahil dito lamang sa baba. Ang hukay niyan. Distansya lang. 1 to 3 meters sa harapan niya ng sign na yan under. So kung i-drawing natin ang side view, ito yung bato, ito yung lupa, dito yan nagaganyan ang sign, dito ang dot. So dito yan sa front ang hukay niya. Test dig lang ng 2 to 3 meters pa rin. At kapag merong man-made na mga object, mga gawa ng tao na object sa 2 to 3 meters deep, yan ang sinyalis na hukayin nyo na ng mas malalim pa na hukay hanggang 7 meters. Okay, kasi ang hinahanap natin ay giveaway lamang, so 7 meters lang tayo. Pero kung meron pa rin sinyalis and then umabot na kayo sa 7, meron pa rin mga sign, mga layering ng lupa, iba't ibang kulay na bato, na iba't ibang hugis, mga nakukuha nyo. Okay, isipan nyo muna kung magpatuloy pa kayo. Dahil kung ganyan na may mga layers na, may mga iba't ibang kulay ng layers, ay malalim na yan. Ibig sabihin, big deposit. So kung big deposit, aabot yan sa 30 metros. At sa 10 meters, mag-umpisa na kayo paggamit ng mga timbers. Magasto na at mabagal na ang
stacking ng lupa. Ang paghukay ay mabagal na kung malalim na. Okay, kaya magastos na. So, pag-isipan nyo kung kaya ba ng budget nyo. Kapag big deposit, gagastos ka niyan ng almost 1 million kasi isang taon huhukayin ang mga big deposit. Okay, mayroon akong napansin dito, pangalawang paraan. Ito, napansin ko, kung nagaganyan yan, kung ito man ay arrow, kulayan natin ng dilaw. Ito, linya yan. Nagaganyan dito, parang may arrowhead dito. At kung walang arrowhead, ganun pa rin yan, ang turo ay papunta rito. Ngayon dahil mahaba yan, medyo malayo-layo. Kapag mahaba na ganyan, okay, abot yan ng mga 20 meters. Pinakamalayo. Kahit sukatin natin yan by foot, siguro ay 1 foot yan dahil narito ang paa ni Katiets. So isang paa yan. Isang paa is 7 to 9 meters ang layo. So 79. So meron tayong unang distance 7 to 9 meters kung isang paa yan. Pero kung 12 inches yan ay 12 meters. So sabihin natin ang range is hukay tayo sa 7 meters hanggang 20 sa alignment niya sa direksyon nitong arrow. Kaya tingnan nyo ng mabuti kung saan nakaturo ang arrow na yan. Ito. I-align nyo yan. Gamitan nyo ng nylon or straw. Sukatin nyo 7 to 20 meters and then tig 2 meters distance lang ay hukay sa 9, hukay sa 11, hukay sa 13 hanggang aabot sa 20. Pero kung nandyan lang yan in between 7 and 20, tatamaan siya. Pero ito ay pangalawang ano lang yan, paraan. Ito yung number 1, yung kanina. Atin balikan kasi ito ang malaki na chance na mayroon ang treasure under. Ito kasi ang item. And then napansin nyo para siyang arrow na papunta siya doon. Pero hindi yan arrow na papunta doon sa likod. Kundi yan ang kanji sign na iniba or modified. Originally ganyan yan. Yan ang sign for kin. Kaya na maiksi lang siya. Itong bilog sa itaas, nagsasabi yan na merong deposito, merong tunnel, pero baliktad, papuntang baba. Kapag ganyan na maiksi na arrow, nakatayo, ang ibig sabihin yan hindi papunta sa likod o taas, kundi baba, under yan. At kung nakatagilid man niyang maiksi na arrow, nagaganyan siya, nakatagilid, maiksi siya. So yan pa rin ay kin or gold kanji. So ang direksyon ay kaliwa kapag ganyan. Kapag ganito na proportion ito yung pinulahan ko. Ganyan ay treasure under sa kanya. Okay, so meron lamang tayong dalawang paraan sa paghanap. Diyan sa dalawa, sigurado meron kayong mahukay diyan na gagamitan ng tao. Kaya kung saan man sa under ba niya na makakuha kayo ng gagamitan ng hapon, doon na kayo magpatuloy. Okay, pumunta lang tayo sa pangalawa sa kaliwa dito. Kasi may nakita tayong parang arrow dito. Pero kung wala ito na linya, siguradong treasure under na yan. Or treasure in front. So treasure under, distansya pa rin tayo. 1 meter. Hindi naman talaga diyan yan na under sa kanyang dikit. Hindi nakadikit yan sa gilid. Dumidistansya yan sa paghukay kasi kung didikit sila diyan sa bato, ibig sabihin may clearance yan ito
dito yan nagkukay sila. Hindi siya talagang dikit dito sa bato kasi kung dikit yan, kapag nagukay sila, gugulong ang bato. Kaya dumidistansya sila para hindi gugulong yung bato na malaki. Kaya karamihan ng treasure ay dumidistansya sa marker. Hindi talaga yan palaging treasure under. Yung mga nakuhang treasure under, ibinaon lang yun ng individual soldier, hindi yun Yamashita treasures. Ang Yamashita treasures, pinagplanuhan talaga yan ang mga distansya. Mayroong strategy, hindi lang yung basta lamang ibinaon. So ang individual soldiers, yan yung mga sucker deposit na sinasabi at quick deposit, saan sinuksok lang siya under the bato or nilagay siya sa loob ng bato, kaya nagiging quick deposit. Minadali, paspas na pagkalagay, kaya very quick. Okay, so yan ang aking analysis dyan mga ka-TH. Legit marker yan, walang shadow of any doubt. Kaya good luck sa inyo at sana gabayan tayo ng ating Panginoon. Paalam, God bless you all.